Sa Buksan ng Mundo, dadalhin namin kayo ngayon sa isang paglalakbay patungo sa Australia, isang lupaing tila hiwalay sa karaniwang anyo ng mundo. Isa itong bansang puno ng hiwaga, kababalaghan at mga tanawing parabang hinugot mula sa ibang dimensyon. Tunay na buhay sa Australia, isang bansang sikat sa mga kakaibang bagay na gumugulat sa mundo. Mga kaibigan, ngayong araw ay sama-sama tayong tutuntong sa Australia, isang lupain na matagal nang kinikilalang isa sa mga pinakakakaibang bansa sa planeta. Dito, humigit kumulang 95% ng lupain ay halos walang permanenteng naninirahan. Umaabot ng walang katapusan ng ilang nakalikasan at may mga tanawing mapaparandam sa iyo na para kang napunta sa ibang mundo. Kilala rin ang Australia sa malaya nitong pamumuhay. Ang mga tao rito ay kumpiyansado, masigla at punong-puno ng personalidad. Pero huwag mong isipin na ang buhay dito ay laging komportable at ligtas. Sa likod ng maganda at modernong itsura nito ay napakaraming bagay na kaya magpangilabot sa sinuman. Mula sa ilan sa mga pinakamapangalib na nilalang sa mundo hanggang sa mga kakaibang pagkain na sa pangalan pa lang ay mapapaatras ka na. At maliit na bahagi pa lamang yan sa napakaraming kababalagang umiiral sa lupain ng mga kangaroo. Kaya nga, ano nga ba talaga ang tunay na buhay sa Australia? Paano namumuhay ang mga tao sa gitna ng malupit ngunit napakagandang kalikasan? Sa pagkakataong ito, samahan ninyo kami upang tuklasin ang buong larawan ng pang-araw-araw, totoo, at kahangahangang kakaibang buhay sa Australia. Isa, pangkalahatang tanaw at tunay na pamumuhay. Naisip mo na ba kung may lugar sa mundo na isa ng bansa, isa na ring buong kontinente? Ang sagot ay Australia. Matatagpuan ito sa pagitan ng Indian Ocean at Pacific Ocean at may lawak na 7,688,000 kilometro kwadrado. Dahilan upang mapasama ito sa mga pinakamalalaking bansa sa daigdig. Ngunit kahit napalawak nito, ang pinakakapansin-pansing katotohanan ay napakakaunti ng taong naninirahan sa malaking bahagi ng kontinente. Tinatayang hanggang 75% ng kalupaan nito ay walang regular na residente. Ang populasyon ng Australia ay mahigit lamang sa 27 milyon at higit sa 86% sa kanila ay nakatira sa mga baybaying lungsod sa silangan at timog silangan. Ang kabuuang lawak ng mga urbanong lugar na ito ay hindi man lang umaabot sa 1% ng buong bansa. Dahil dito, ang Australia ay isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng urbanisasyon sa mundo. Sa labas ng mga lungsod, sasalubong sa iyo ang napakalawak, halos walang katapusang, ligaw at nakakabinging katahimikan ng kalikasan. May mga daang maaari kang magmaneho ng daan-daang kilometro na hindi man lang makakita ng kahit isang bayan. Pakiramdam mo, ikaw lang at ang kalikasan ang natitira sa buong mundo. Ngunit pagpasok mo sa lungsod, biglang nag-iiba ang lahat. Masigla, moderno at punong-puno ng enerhiya ang ritmo ng buhay. Makulay ang nightlife at tuloy-tuloy ang mga bar, restoran at iba't ibang kaganapan. Ang mga Australiano, lalo na ang mga babae, ay karaniwang may matinding kumpiyansa sa sarili, prangka at malaya ang pag-iisip. Komportable sila sa kanilang sariling katawan at hindi gaanong nababahala sa tingin ng ibang tao. Naguugat ito sa kulturang mataas ang pagpapahalaga sa personal na kalayaan at sa pamumuhay na malapit sa kalikasan, lalo na sa dagat. Napakaraming magagandang beach dito, gaya ng Lady Bay Beach sa Sydney at Maslin Beach sa South Australia. Mahalaga rin ang Australia bilang estratehikong tulay sa pagitan ng Asya at Kanluran. Dahil dito, malakas ang ekonomiya ng bansa na may GDP na humigit kumulang $1.8 trilyong ng Amerika, nangunguna sa Oceania at malayong nauna sa maraming kalapit bansa. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit napakaraming migrante mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naaakit manirahan dito. Kung sakali mang makabiyahe ka papuntang Australia,
May isang napakahalagang bagay kang dapat tandaan. Bago lumapag ang eroplano, kailangan mong punan ang arrival card na may kasamang personal na impormasyon, detalye ng flight, tirahan, at lalo na kung may dala kang pagkain. Napakahigpit na Australia sa biosecurity, kaya huwag basta-basta magpapabaya. Kapag kulang ang idiniklara mo, maaari kang magkaroon ng malaking problema. Isa pang nakakatuwang bagay na ikinigugulat ng maraming unang beses palang makarating sa Australia ay ang Pasko rito ay tumatapat sa tag-init. Habang ang ibang bahagi ng mundo ay nanginginig sa lamig, ang Australia naman ay nagdiriwang ng Pasko sa ilalim ng araw sa tabi ng dagat at may kasamang barbecue sa labas. Ngayon naman, maglibot tayo sa Melbourne. Sikat ang lungsod na ito sa kalinisan nito hanggang sa may mga nagbibiro na pwede kang magsuot ng puting sapatos ng isang linggo at baka hindi pa rin ito madumihan. Maayos ang mga kalsada, maraming puno, at ang mga pader ay puno ng poster, pelikula at mga patalastas ng sining na talagang may dating. Napansin mo ba ang mga tram na dumaraan? May espesyal na lugar sa lungsod kung saan maaari kang sumakay ng tram ng libre. Sa sentro ng Melbourne, may libreng tram zone na nagpapahintulot sa mga residente at turista na makabiyahe sa pagitan ng mga atraksyon nang hindi gumagastos ni isang sentimo. Hihintay ka lang sa tamang hintuan sa sakay. At yun na, walang kailangang itap na card at walang kailangang bilhing tiket. Napakaginhawa, hindi ba? Kapag tiningnan mo ang public transport map ng Melbourne, mapapansin mo agad kung gaano ito kaorganisado. Malawak ang network at maayos ang operasyon. Kaya hindi nakapagtatakang palagi itong mataas ang ranggo pagdating sa kalidad ng pamumuhay. Dumadaloy sa lungsod ang makasaysayang Yarra River. Kung gusto mong magmasid sa mga tanawin sa magkabilang pampang, maaari kang bumili ng cruise ticket at tahimik na panurin ang syudad mula sa ibang anggulo. Isa itong karanasang talagang sulit subukan kapag nasa Melbourne ka. Habang naglalakad ka sa sentro, makakakita ka ng maliliit na eskinita na punong-puno ng makukulay na street art. Ang pinakasikat dito ay ang Hosier Lane, na ang mga pader ay halos lubusang nababalot na mga obra ng urban art. Ngunit sa likod ng makulay na anyong iyon, ay may mga piraso ring nagdadala ng mabibigat na mensahe. May mga larawang alay sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan na ipinapakita bilang tahimik ngunit makapangyarihang paalala. Dito, ang sining ay hindi lamang para sa ganda, kundi para rin magsalita para sa lipunan. At syempre kapag Australia ang pag-uusapan, hindi pwedeng hindi banggitin ang mga kangaroo. Sa ilang suburb at kanayunan, hindi na bihira ang magising ka at makitang may buong grupo ng mga kangaroo sa harap ng bahay. May mga pagkakataon pang nag-aaway sila sa mismong bakuran at ang may-ari ng bahay ay mapapatayo na lang at manonood. Pagkatapos ng Melbourne, pumunta naman tayo sa Adelaide, ang kabisera ng South Australia at ang ikalimang pinakamalaking lungsod ng bansa. Dito, mapapansin mong napakahigpit ng pamamahala sa trapiko. Konting mali lang sa parking o ilang minutong lagpas ka sa itinakdang oras, posibleng may multa ka na agad. Isang nakakatuwang detalye rito ay ang angled parking na karaniwang ginagamit. Ang mga sasakyan ay nakaanggulo sa halip na parallel, kaya mas nakakatipid sa espasyo at mas madaling makita kapag papasok o lalabas. Para naman sa motorsiklo, may hiwalay na tuntunin. Kailangan nakapark ng patayo sa bangketa. Maliwanag na may nakatalagang espasyo para sa bawat uri ng sasakyan. Kung gusto mo ng mas modernong karanasan, maaari mong subukan ang electric scooter. Iscan mo lang ang app at maaari ka nang bumiyahe. May hiwalay din itong parking zone. Lahat ay may batas at pinamamahalaan. May isa pang maliit ngunit napakatalinong detalye sa Australia. Ang mga pampublikong gripo. Ang kurbadong disenyo nito ay tumutulong para makapagugas ng kamay nang hindi natatalsikan ng damit. Maliit na bagay man ito, makikita mo rito kung gaano nila pinapahalagahan ang karanasan ng gumagamit. Sa mga lansangan, makakakita ka rin ng mga nakakatuwang eskultura gaya ng mga estatwang baboy
na tila tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Nakakatawa na artistiko pa, kaya mas masaya ang paglalakad sa lungsod. Kapag pumasok ka sa supermarket, makikita mo ang Woolworths, isa sa pinakamalaking retail chain sa Australia. Sa loob, halos lahat ay mabibili mo, mula sa sariwang pagkain hanggang sa mga gamit sa bahay. May mga nakaaaliw na detalye rin, gaya ng mga pulang dulo ng saging na nilalagyan ng kulay upang madaling makilala. Ito raw ay mga saging na itinanim sa mas natural na paraan at hindi ginamitan ng chemical na pestisidyo. Isa pang bagay na dapat tandaan. Karamihan sa mga tindahan sa Australia ay maagang nagsasara maliban sa mga supermarket. Maraming establishmento ang sarado na pagsapit ng alas 5 o alas 6 ng hapon upang makauwi ang mga tao at ma-enjoy ang kanilang pribadong buhay. Trabaho kung trabaho, pahinga kung pahinga. Yan din ang isa sa pinakakilalang estilo ng pamumuhay sa Australia. Madalas mapabilang ang Australia sa listahan ng mga bansang pinakamasarap tirhan dahil sa maunlad nitong sistemang pangkalusugan, edukasyon at social welfare. Napakaiba-iba rin ang komunidad ng mga migrante rito at kabilang dito ang napakaraming Vietnamese na matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa bansa. Ngayon naman, tumungo tayo sa Sydney. Dito, makikita mo ang mga modernong urban cable system na tumatakbo sa mismong lungsod. Hindi ito cable car sa bundok, kundi isang uri ng transportasyong tumutulong mabawasan ng traffic, parang taxi sa air. Makinis ang galaw ng cabin, flexible ang pagliko, at kontrolado ng central system ang kabuuang operasyon. Habang naglalakad ka sa bangketa, mapapansin mo ang mga nakaumbok na bilog o parisukat sa mga blok ng daan. Ito ay tactile paving para sa mga may kapansanan sa paningin, upang makatulong sa kanilang pag-orient gamit ang pakiramdam ng paa. Siyempre, walang lungsod na ganap na nakakaiwas sa trapiko, lalo na sa rush hour. Ngunit pagsapit ng gabi, nag-iiba ang anyo ng Sydney. Nagliliwanag ang mga gusali sa iba't ibang kulay, kumikislap ang mga ilaw sa mga pedestrian street, at sa mga espesyal na okasyon, maaari ka pang makakita ng makukulay na paputok sa kalangitan. 2. Mga nilalang na tunay na mapanganib. Matagal nang kilala ang Australia bilang lupain ng ilan sa mga pinakanakamamatay na nilalang sa planeta. Dito mo maaring matagpuan ng maraming hayop na may lasong nakamamatay at kabilang sa mga pinakanakakatakot sa mundo. Mula sa box jellyfish, cone snail, blue-ringed octopus, hanggang sa stonefish. Lahat ng ito ay kabilang sa mga nilalang na dapat katakutan ng tao. At hindi pa yan ang lahat. Ang Australia rin ay tahanan ng 20 sa 25 pinakakamandag na ahas sa buong mundo. Isa sa pinakanakakatakot ay ang mabangis na inland taipan. Sa Australia lamang ito matatagpuan at wala sa ibang panig ng mundo. Ang isang kagat nito ay may lasong sapat upang ikamatay ng 10,000 daga. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang bulldog ant na Australia ay hindi lamang nangangagat, nanunusok din ito at naitala ng nagdulot ng pagkamatay ng tao sa modernong kasaysayan. Mas nakakatakot pa rito ang Sydney funnel web spider dahil ang lason nito ay maaring pumatay sa loob lamang ng ilang minuto kapag hindi agad nalunasan. At hindi pa dyan nagtatapos ang kababalakan ng Australia. Pati ang malalaking hayop dito ay kayang magpabuka ng bibig ng mga turista sa pagkagulat. Naisip mo na ba ang isang dambuhalang butiki na umaabot sa 3 metro ang haba na maaring pumasok sa isang restoran? Yan ang goana, isang higanteng butiki na kahit mga lokal ay natataranta kapag nakaharap nila. Nariyan din ang malalaking paniki na may lawak ng pakpak na mahigit 1 metro na nakabitin sa ere na parang eksena sa horror movie. Kahit ang earthworm sa Australia ay hindi rin pangkaraniwan dahil may mga uri roong umaabot ng 2 metro ang haba. Kapag narating mo ang puntong ito, mapapaisip ka talaga. Ang kalikasan ng Australia ay parehong kakaiba at kahanga-hanga. May tapang ka bang tuklasin ang lupaing ito?
o sa pakikinig pa lang ay kinikilabutan ka na. 3. Mga kakaibang pagkain sa Australia. Ang unang pagkaing nais kong ipatikim sa iyo kapag nakarating ka sa Australia ay tiyak na ikagugulat ng marami sa unang tingin pa lang. Sa itsura nito, para lamang itong isang piraso ng kahoy na nasunog at hinugot mula sa baga ng apoy. Pero huwag kang manghusga agad dahil isa pala ito sa pinakamabentang putahe sa tindahang iyon. Ito ay fish and chips na hinaluan ng activated charcoal. Ang isang serving ay may presyong humigit kumulang 19 na Australian dollars, katumbas ng mahigit 300,000 Vietnamese dong. Bukod sa kakaibang kulay nito, pinaniniwalaan ding nakatutulong ang activated charcoal sa paglinis ng katawan. Ngunit kung sa tingin mo ay matapang na yan, ihanda mo na ang sarili mo sa susunod na pagkain. Ang Wichiti Grub, isang uri ng uod ng gamo-gamo na nabubuhay sa mga ugat at puno sa tuyot na disyerto ng Australia. Maputi, malaman at mataba ang katawan nito at ang malalaki ay maaring umabot ng 10 sentimetro. Mas malaki pa kaysa maraming uri ng uod na pamilyar sa Timog Silangang Asya. Para sa mga katutubong Australiano, isa itong karaniwang pagkain sa loob ng libu-libong taon dahil napakayaman nito sa nutrisyon lalo na sa mga lugar na kapos sa pagkain. Ang tradisyonal na paraan ng pagkain dito ay kainin ito ng hilaw, direktang inilalagay sa bibig at ninginunguya habang gumagalaw pa. Ayon sa mga nakatikim na, ang lasa raw nito ay mamantika at pinaghalong manok, hipon at almendras. Kung mahina ang sikmura mo, baka ang tingin mo lang dito ay sapat na. Pero kung hindi mo kayang subukan ng mga ganong pagkain, huwag kang mag-alala dahil hindi naman kulang ang Australia sa mga pagkaing pamilyar sa mga Vietnamese. Sa Sydney, napakaraming tindahan ng Vietnamese banh mi na napakasikat. Hanggang ang mga lokal mismo ay pumipila para makabili. May isang tindahan ng banh mi sa isang kilalang distrito na itinuturing ng marami na isa sa pinakamasarap sa Sydney. Punong-puno ito ng karne, sausage, pate, at sara at gulay. Sa itsura pa lang ng tinapay, para ka nang mabubusog. Kung mahilig ka naman sa inihaw na manok, hindi mo rin dapat palampasin ang mga rotisserie shop sa Australia. Hindi iniihaw ang manok sa maliit na grill, kundi iniikot ang buong manok sa isang malaking otomatikong sistema na kayang magsabay-sabay ng maraming piraso. Kapag luto na, saka ito inilalagay ng mga tauhan sa tray. Isa pang pamilya na street food dito ay French fries. Inilalagay ito sa paper box na may iba't ibang laki at malinaw na presyo. Pero ang fries dito ay hindi lang basta fries. Nilalagyan pa ito ng karne, tunaw na keso, at 3 pamilyar na sarsa: ketchup, chili sauce, at mayonnaise. Isang kahon pa lang ay pwede ng pagsaluhan ng 2 tao. Kung gusto mong kumain habang nanonood ng palabas, subukan mo ang mga restoran ng hand-pulled noodles. Paulit-ulit na hinahampas at hinihila ng chef ang masa sa mesa bago ito ihulog sa kumukulong tubig. Ilang minuto lang, huhugutin ang noodles at igigisa sa malakas na apoy kasama ng napakaraming pampalasa. Kapag inihain na, mapapansin mo agad na makakapal, chewy at mabango ang mga hibla nito. Halos mas makapal pa sa ilang uri ng pansit na pamilyar sa Timog Silangang Asya. Kung gusto mo naman ng malasa at maraming pampalasa, napakagandang opsyon din ng mga Indian restaurant sa Australia. Napakaraming uri ng sarsa sa kanilang menu na pwede mong pagpilian. Ang presyo ng bawat wrap ay nasa 11 hanggang 15 Australian dollars. Simple lang ang paggawa. Ilalatag ang tinapay, lalagyan ng palaman at sarsa, hihiwain ng kaunti, saka ibabalot ng maayos sa papel. At kung gusto mo ng panghimagas, abangan mo ang mga ice cream cone na binubuhusan ng makapal at umaagos na mainit na tsokolate. Sa tanaw pa lang, malinaw na ang biyahe sa Australia ay hindi magiging kumpleto kung wala ang mga hindi malilimutang karanasang pangkainan. 4. Ang pinakamahabang biyahe sa tren sa Australia. Ito ang Indian Pacific,
isang biyaheng tren na kinikilalang isa sa pinakadakilang railway journey sa Australia. Inunay nito ang Perth sa kanlurang baybayin at Sydney sa silangang baybayin na may kabuuang habang higit sa 4,300 kilometro habang tumatawid sa malalawak at nabagsik na disyerto. Ang mas kahanga-hanga pa rito, dumaraan ito sa pinakamahabang tuwid na riles sa mundo at natatapos ang buong biyahe sa humigit kumulang 70 oras, katumbas ng 5 araw at 4 na gabi. Hindi alam ng marami na noon, ang rutang ito ay bangungot para sa mga pasahero dahil sa paulit-ulit na pagkaantala at mahahabang atraso sa schedule. Ngunit matapos itong maisa pribado noong 1977, libusan ng nagbago ang Indian Pacific at naging tunay na maranyang tourist train. Mula sa pagiging simpleng sasakyan, naging isa itong malalim, mabagal at napaka-espesyal na paraan ng pagtuklas sa buong kontinente ng Australia. Muling idinisenyo ang ruta at dinagdagan ng maraming kapanapanabik na hintuan. Madadaanan mo ang mga liblib, ngunit makasaysayang lugar, gaya ng napakalaking open-pit gold mine sa Kalgoorlie, mga nag-iisang bayang Pangriles sa South Australia, ang tanyag na Barossa Valley, at ang Broken Hill. Hindi maraming tren sa mundo ang kaya magdala sa iyo sa pagtawid ng isang buong kontinente sa isang biyahe tulad nito. Pag akyat mo sa tren, makikita mong nahahati ang mga cabin sa iba't ibang klase. At ang pinakakaraniwan ay gold at gold premium. Maliit man sa unang tingin ang kwarto, napakatalino naman ng pagkakaayos nito. May maliit na sofa, compact na dining table at mga interior na gawa sa kahoy na nagbibigay ng mainit at komportableng pakiramdam. May sapat na lalagyan para sa hand carry na bagahe. Sa loob ng cabin ay meron ding aparador, tuwalya, hairdryer at maging safety box para sa mahahalagang gamit. Sa puntong ito, baka isipin mong kung tulugan sa tren ay tiyak na masikip. Pero hindi. Hihilahin mo lang at mayroon ka ng maayos na kama. Maliit man ang espasyo, mayroon pa rin itong sariling banyo na talagang kahanga-hanga. Napakatipid sa espasyo ng disenyo ng banyo, ngunit kumpleto pa rin. Mula sa lababo, shower, hanggang sa mga personal na gamit. Isang manipis na harang ang naghihiwalay sa shower area at inidoro. Ang pasilyo ng tren ay sapat lang para sa isang tao. Ngunit dahil dito, mas pribado at tahimik ang pakiramdam. At hindi pare-pareho ang lahat ng cabin. May ilang kwartong iisang upuan lang ang meron imbes na mahabang sofa, pero napakalambot naman ang higaan. Ang pinto ng cabin ay natitiklop at hindi gaya ng karaniwang pinto ng hotel na may tradisyonal na lock. Gayunman, mahigpit ang sistema ng seguridad sa tren, kaya makapapanatag ka pa rin. Sa umaga, kapag itinaas mo ang kurtina, sasalubong agad sa iyo ang tanawin ng disyerto o kabundukan. Ang pakiramdam ng paggising sa gitna ng ligaw na kalikasan ay talagang napakasarap. Ang pagkain sa tren ay isa rin sa mga pinakamatinding karanasan. Ang dining car ay elegante ang disenyo, at bawat mesa ay para sa 4 na tao. Kumpleto ang kubyertos, baso, tasa, at malinaw ang pagkakaimprenta ng menu mula main course hanggang dessert. Pipili ka lang ng gusto mo. At kapag dumating na ang pagkain, talagang mapapahanga ka sa presentasyon at kalidad nito. Parang nasa high-end na restaurant ka. Sariwa ang mga sangkap at masinop ang pagkakaluto. Kung gusto mo naman ng kape o tsaa, pwede kang dumaan sa self-service area, kumuha ng coffee sachet at magtimpla ng mainit na inumin. Dito rin madalas nagkukwentuhan ang mga pasahero at nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa biyahe. Sa labas, simple lang ang kulay ng tren, abo at puti. Ngunit pagpasok mo sa loob, saka mo mararamdaman ang tunay nitong karangyaan at husay sa detalye. Tuwing humihinto ang tren sa iba't ibang lokasyon, maaring bumaba ang mga pasahero at maglakad-lakad sa paligid. Sa malamig na umaga o gabi, mayroon pang bonfire para pampainit. Kung mahilig ka sa pagsikat ng araw, para itong eksyenang galing sa pangarap. At kahit nakaupo ka lang sa loob ng cabin,
maaari mo pa ring masdan ang napakalawak na tanawing tila walang katapusan sa labas ng bintana. Ang Indian Pacific ay hindi lamang isang tren. Isa itong paglalakbay upang maramdaman ang Australia sa mas mabagal, mas malalim at mas emosyonal na paraan. Para sa mga mahilig sa experiential travel, ito isang biyaheng hindi dapat palampasin. 5. Ang bansang may pinakamaraming beach. Kung may magtanong kung aling bansa ang may pinakamaraming beach sa mundo, buong kumpiyansa mong sagutin, Australia. Ang bansang ito ay may baybayin na umaabot sa halos 50,000 kilometro at may mahigit 10,000 malalaki at maliliit na dalampasigan. Sa lawak pala ng karagatang nakapaligid dito, para mo na ring niyakap ang isang buong kontinente. May biro pa nga kung bibisita ka sa isang beach bawat araw sa Australia, mahigit 20 taon ang aabutin bago mo malibot ang lahat. Kabilang sa pinakakahangahangang lugar dito, ang isang napakahabang beach sa isang napakalaking isla ng buhangin. Ang islang ito ay may habang mahigit 120 kilometro at lapad na humigit kumulang 24 na kilometro at itinuturing na pinakamalaking sand island sa mundo. Bagaman kinilala na ito bilang World Natural Heritage, hindi lahat ay may lakas ng loob na lumusong sa tubig dito. Sa likod ng malinaw, asul at kaakit-akit na dagat ay nagkukubli ang napakaraming panganib. Naroon ang box jellyfish, mga pating at mga buwayang alat. At kung isipin mong mas ligtas sa pampang, nagkakamali ka rin dahil maari ka namang mabantayan ng mga mababangis na dingo. Ang mga asong ito ang natatanging mababangis na aso ng Australia at itinuturing na isa sa mga pinaka-nakakatakot na mandaragit sa lupa sa bansa. Marahil, ang mga tunay na mahilig lang sa pakikipagsapalaran ang may lakas ng loob na pumunta rito. Ngunit hindi lamang nakakatakot na mga dalampasigan ang mayroon sa Australia. Kabaligtaran ng napakahabang beach na yon ay may isa namang napakaliit na beach na sapat lamang para sa isa o 2 taong sabay na maligo. Isa itong munting natural na bahagi ng dagat na nabuo dahil sa kombinasyon ng hangin, buhangin at pagtaas-baba ng tubig. Dumaraan ang tubig dagat sa buhangin at bumubuo ng isang maliit, malinaw at hindi natutuyong lagoon sa gilid ng baybayin. Maliit man ito, napaka-natatangin naman at sinumang makakita ay siguradong mapapahanga. Totoo nga, sa Australia, ang dagat ay laging may dalang mga sorpresa para sa mga taong mahilig sa paglalakbay. Mga kaibigan, dito na nagtatapos ang ating paglalakbay ngayon. Matapos ninyong masubaybayan ang kwentong ito, ano kaya ang inyong naramdaman o naisip tungkol sa Australia? Ang bawat ideya, mungkahi at hiling ninyo para sa mga susunod na paksa ay napakahalaga sa amin at makatutulong upang lalo pang gumanda ang mga nilalaman na inihahatid namin. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell upang patuloy ninyo masuportahan ang buksan, ang mundo, at hindi ninyo mamiss ang mga susunod pang kapanapanabik na kwento. Maraming salamat sa palaging pagsama sa amin dito sa Buksan na Mundo. Paalam at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.